Oo, malakas na. Naunaan daw yan ng pag-connect. Okay. Guys, so tapos po ba tayo dun sa auxiliary na naka-isometric or where we in our discussion or what's our last topic yung face to face. Ngayon, ewan po kung nasaan na po tayo sa ating discussion. Guys, anyone? Then, saan po tayo natapos yung meeting? Para po dun sa isometric ay sa auxiliary po yung ano po nag-drawing po tayo nung auxiliary ata. Okay po. Auxiliary na naka-isometric. Ano po? Yun po ang natapos natin last meeting. Para po, Tama ba? yun po. Okay po. So, wait lang nga, ilagay ko lang po dito yung figure para po ma-share screen ko po sa inyo. Or pwede ko naman po i-share screen po ito sa inyo. Ang isa, sige. Dalawang screen na lang. Pero mas maganda kapag ka nandito. Wait lang nga. Import ko lang po dito sa Notepad. Okay, so let me share my screen. Visible na po ba? Guys, visible po ba screen ko? Hindi. Bakit?
Yan, okey na po ba? Okey, good. 'Di ba last meeting ang diniscuss ko po sa inyo ay, auxiliary na naka-isometric. So ngayon auxiliary na naka-orthographic naman. Ano po, kapag sinabi natin or when we say orthographic drawing, it is composed of front view, top of view, and then right side view, 'di po? So, let's start. Yes. So first, construct po tayo ng Cartesian plane. Napakalabo naman nito. Try ko lang Cartesian plane followed by mitre line. Mamaya na po natin gagawin ang mitre line. Ano po? Next is, create po tayo ng 1 centimeter sa upper part. Ano po? Then again, construct a horizontal line sa lower part ng ating pong horizontal line. And then sa vertical line, sige po, construct po ulit tayo ng another vertical line dito po sa left. Then dun sa right, hindi na po muna. Ano po, ang front view, same position pa rin. Ang top view ay medyo, sa part nito po natin siya gagawin, medyo mataas-taas. And then ang right side view, same location pa rin. Ano po, okay. So magke-create po tayo ngayon ng front view. Alin po ba dito ang front view? Ano po na makikita sa atin pong isometric. So ang front view po dito, ito pong part na to, 1, ano po, phase 1, phase 2, and then phase 3. Yan po ang ating magiging front view again. Ang front view po dito ay ito pong part na to. 1, sana po ay nakikita. Okay. Ito po ay yung 1. Bakit ayaw niya sumulat? 1. Niloloko ako nitong aking pencil. Okay, so ito po yung number 1. Ba't ganun siya? Okay. Mali ata ang aking dapat. Yan. So number 1, and this is number 2, and this is our number. Okay. Ano po? So ngayon, i-apply na po natin itong front view dito po sa third quadrant na ito. Ano po? So, estimate po natin ang 6. Ito po part na to. Ano po yung pinaka-height? Estimate po natin yung 6. Let's say ang 6 po nito ay hanggang dito lang po. Ano po? Then, estimate po natin ito pong part na ito. Ano po? 40. So, let's say ang 60 from here, taas na ito, hanggang dito po sa ibaba na may kulay green. Ano po? Then, sige, let's say this is our 60. Then, ito pong part na ito, 40. Let's say ito po yung 40. Ano po? Then, let's say this is our 20. Okay? Then, another horizontal line para po dito sa line na to. Okay? Then, create po tayo ng 40 para dito po sa line na to. Ano po? 40.
and then i-close po natin siya kasi kailangan natin mapakita ito pong part na ito at saka ito pong part na ito. Ano po, so ang gagawin po natin diyan, close lang po natin ito, yan. Ini-close po natin ang ito pong part na 'to po sa phase 3 natin at saka po ito ay parehas lamang. Ano po, then eto po sa number 2, let's say this is our 2.1, then ito po yung ating 2.2, connect lang po natin yung, yung pinaka-corner nito at saka po itong corner po, yung magiging line po natin dito sa part na ito. So, mangyayari diyan, ito pong point na 'to, sa 2.1 papunta po siya kay 2.2. Ano po, so ang mangyayari, yung number 1 na nakikita niyo sa isometric, is our number 1. Number 2 na makikita sa isometric, ito po yun. Number 2, and then yung number 3 na makikita sa isometric, ito po yun. Si number, ano po, clear po ba yan? Clear po ba? Sabihin po kapagka medyo may nalilito ha. Ay, ano po yun? Na ano po? Susi. Susi ng sasakyan ko. Ay, nakatakot ka eh. Ano, ito, yun ang susi ko. Okay. Sino pong nalilito doon? O kung gusto niyo ulit, ulitin natin. Sino po magre-request na ulitin kung alin po ang front view? Gagamitan po natin naman ng letters. So, sure po yung clear po sa inyo yan. Okay, sige po. Top of view naman tayo. Good. Top of view naman, ano po? So, in our top of view, so project po yung line. Yan, medyo manipis lang ang gagamitin natin kasi pag projection line, lagi po yung light lines lamang. Sabi nga, nung tayo pinag-discuss sa orthographic or vertical lines will be, you need to project vertical lines going to your second quadrant. So, yung vertical line na nakikita natin sa front view, project po natin yan papunta po sa top view. Ano po, project lang po tayo. Then another project po, punta po sa top of view. Okay? Alin pa dyan na naka-vertical line? So, wala na. Sabi na eh. Wait lang guys ha, wait lang. Buti na. Okay, so let's continue. Next. Top of view naman ang kukunin natin. Ano po? So, sa top of view, ang mga nakikita po natin ang mga faces. Ano po, sa top of view ay ito. Nanumberan ko lang yung mga faces ha. Number 4, followed by number 5, followed by number 6. Okay? Next, i-apply natin yung isometric papunta po dito kay top of view. So, ngayon, pag gagawa po tayo ng top of view, medyo, ah, medyo i-ano po natin siya, point 1. Wait lang, ha? Medyo itataas po natin. Ano po,
Bakit natin kailangang itaas 'yan? Kasi, ah, ang atin pong, gagawin po talaga ay auxiliary. Kailangan natin makita ang exact shape and size ng naka-slant na ito, ano po. So ngayon, gawin natin ang top view. Let's say ang pinaka-base ng top view ay magsisimula po dito sa part na 'to, ano po, okey? 'Yan. Gawin ko na lang kulay green para hindi kayo malito. So, let's say ang pinaka-base po natin ay ito. Ano po, 'yan. Ang base na 'yan, so ang una nating gagawin ito pong number 4. Ito po number 4 muna, ano po, So, sa number 4 po natin, ano yung mga makikita pong lines, diyan. So, ito pong corner na 'to, ano po, ay sorry, ito pong line na ito, ano po, na malapit sa number 4. So, ibig sabihin, itong part na 'to, itong line na 'to, tsaka itong line na 'to ang ipapakita natin. So, ito yung line na 'to, ito po yun, ano po, then followed by another line, another vertical line. Yang vertical line na yan, yun po yung pinaka number 4 natin. Next na gagawin natin ay number 5 naman. Ano po? So, kung mapapansin po ninyo, ito po ay 30. So, ibig sabihin, same lamang po ito ng height. Base po dito sa orthographic drawing natin. Pare-pares lang po siya. So, 4, 5, and 6, pare-pares lang po siya ng distance o ito pong face na ito. Ano po? Ang mangyayari po diyan, so kung ito yung isa, si number 5, ito pong part na ito, i-reflect po natin dito. So, let's say, dito po siya. Ano po? Yan. Ito po yun. And then, yung pong number 6, ito pong part na to, reflect din po natin dito kay orthographic. Let's say, dito po siya tumama. So, ito po yung kanyang point 10. Okay. Then, another vertical, and then another vertical line. So, ito po yung ating 4. This is our number 4 base, and then followed by number 5, and then followed by number 6. Ano po? Nagets po ba yung top of view? Nagets po ba yung top of view? May question po ba doon? Okay, Ralph? Ano po yan? May sulat mo ba yung distance nung pagkaka-offset nung pinaka-base nung ano, dun sa yellow? Wait lang. Wait lang ha. Hindi ko alam na sa itong volume. Wait lang. Hindi pa. Wait lang oh. Again po, Ralph. Yun pong ano po, yun pong base po nung sa top view po. May sukat po ba yung pagkaka-offset niya po dun sa horizontal na yellow? Ito po bang space na ito? Yes po. Wala po siyang specific distance. Yun po ay nakadepende. Basta ang ayaw ko lang po ay, pagka nag-project po tayo ng line papunta dito sa part na ito, ano po, tulad ng ginagawa natin ay hindi po maaapektuhan ito pong side na 'to o yung corner na ito o hindi po sila mag-o-overlap. Yun lang po yung concern do'n. Ano po, so kung ako sa inyo, ang isang technique lang po para kayo ay mas okay ang gawin bago kayo gumawa ng top of view, gawin niyo po muna itong kulay blue na ito. Then saka po kayo mag-create po ng inyo pong top of view. Okey po. So next po tayo dahil okay na po ang ating top of view. Naalala niyo pa po ba kung papaano po natin gawin yung auxiliary? Kung papaano po ang placing ng inyo pong placing ng, triangle? Naalala pa ba? Okay, good. Very good. So ngayon, guys, screenshot niyo na po ang ating figure ha, kasi yan po yung gagamitin ninyo at yan po yung pa-practice-in ninyo bago po kayo mag-proceed sa inyo pong plate niyo. Ano po,
Ang first part ng inyong plate ay mamaya ko ibibigay. Ano po, magbibigay lang ako ng figure, drawing ko. Bago ko ibigay siguro on Thursday pala. Para may kasama na siyang rubrics at saka instructions. Para wala pong nalito kung ano ang gagawin. Ano po, again, sa practice po ninyo, paki-screenshot na po ito. Ano po, i-screenshot nyo syempre yung figure. Ano po, kasi kung hindi nyo pa-practicein yung figure at kukopyahan nyo lang yung ginawa ko, ay hindi pa rin kayo makagawa ng activity. Ano po, next, using your triangle, ano po, so let's say this is your 30 by 60 triangle. Bakit siya natutulog? Nakaw niyo na lahat. Sige, thank you so much. Dito na lang po. Wait lang guys ha. Okay po, so let's continue. Yan. That's ito yung ating pinaka-triangle. Yan, drawing ko lang din ang triangle. Okay. Okay. Di ba, ito yung pinaka-triangle niya. Ano po? Let's say, ito, kulay black. Sorry. I-focus lang po natin, project po natin ang line papunta po sa inyong first quadrant. Ano po? Then i-flip ang inyo pong triangle. Okay? Then i-place naman po siya dito sa part na ito. Ano po? Ngayon, sunod natin gagawin, project po natin hanggang sa first quadrant po ulit. Ano po? Ma'am, project na po ba natin? Sadya po bang ito lang pong naka-slant po to? Yes po, yun lang po at wala nang iba. Ano po? Yun lang pong naka-slant. Pero, pakitandaan na nalipat yung line. Pakitandaan po na kung kung nasa saan po yung naka-slant, ay dun po palagi naka-project ito pong line na ito. Ano po, let's say, ang slant po natin, halimbawa, dito po nakaharap. Ano po, halimbawa, nandito po siya sa side na ito. Ano po, so gagawin nyo po, ang projection nyo, nandito, sa baba na ito. Kung saan po naka-face, ito pong inyong slant, dun po palagi kayo gagawa ng auxiliary view. Hindi po pwede na katulad po palagi nito ang gagawin ninyo. Again, kung saan nakaharap ang naka-slant, ano po, kung saan nakaharap, dun po kayo gagawa. Katulad po nito, ano po, sa isometric natin, sa side view, ang harap niya. Ano po, so, ang gagawin nyo, nasa gitna siya. Kasi kung titingnan nyo, kita siya sa top of view. Ano po? So, top of view, kaya siya ay nasa gitna ng top view, tsaka ng side view. Kaya ang auxiliary, dito siya makikita. Ano po? Pero kung ang auxiliary po ay nakaharap sa front view,
automatic sa front view kayo gagawa ng inyo pong auxiliary view. Ano po? So, let's continue. Ngayon, ano sunod natin gagawin? Kung sa isometric, ang ginagawa natin, kinukuha lang yung points, pino-project lang po natin, then kino-connect lang po yung mga points. Ano po? Kino-connect lang po natin pagdating sa isometric. Dito naman po sa orthographic ay hindi. Ano po? Using your compass. Kung mapapansin po ninyo, sa projection line po natin, ito po projection line na to, at saka po yung projection line po natin na ito, ano po, meron siyang intersection. Itong intersection na to, ganyan ko lang siya kulay pula. Ito po intersection na ito, yan. Yan po yung magiging reference natin. Kita po ba yung intersection? Kita po ba? Ito po yung intersection na to, yan. Yan po yung magiging reference natin. So, ibig sabihin, ang pin, ano po, ang pin ng inyo pong compass ay dito po nakatusok. Nagets po yun? Then, ang inyo pong pencil, ang pencil ng inyo pong compass ay dito po magsisimula. Ito po yung magiging first reference, second reference, third reference, and then fourth reference. Ulit. Kung nandito po ang inyo pong pin ng inyo pong compass, ano po, yung pencil ng inyong compass ay, 'di ba, i-extend nyo yon, ano? First extend, dito po ang reference, and then arc, papunta po dito sa part na to. Ano po, followed by, extend ulit, ang pin, wag nyong iibuin ha. Extend again, yung compass, and then arc po ulit papunta dito, kay projection line. Next, extend po ulit ang compass, then arc papunta dito sa inyong reference, then extend po ulit ang inyong compass, then another arc papunta po dito sa inyo pong projection line. Kasi po, anong sunod na gagawin po diyan? Next step, para po makuha, ito pong pinaka top of view, ano po, sorry, nilahat pala natin. Sige, wag nating ilahat, para kayo hindi malito. Kasi ang kailangan lang naman natin diyan ay yung yan. Ang kailangan lang naman natin diyan ay yung naka-slant. Ano po? So, gagawin natin, dahil ang naka-slant po dito ay number 5. So, dito, ito po yung number 5 natin. Ano po? Pagkalagay dyan ang number 5, ganun pa rin. Ang pin, nandito pa rin po sa may X natin, and then, extend po natin yung pinaka-pencil niya hanggang dito sa part na to, and then, part. Ano po? Then, another, extend po ulit yung ating pin hanggang dito po sa part na to, and then, construct po tayo ng, yan, arc po natin. Ano po? After po yan, get your 30 by 60 triangle, and then, i-align po natin siya dito. Let's say, yan. Let's say, ang triangle po natin ay, dito po natin muna inilagay. Ano po, yan. Ang position ng triangle natin, nandito po yung base niya. Ano po, tapos nandito po, kailangan hanggang dito siya sa pinakadulo. Ano po, kung aabutin. Kung hindi naman, wala din naman problema. Ano po, extend yun na lang Yan. Hindi talaga siya nasakto doon, lagi siyang naiwas. Pag nag-point ako, sakto. Pero pag nag-straight line siya, hindi siya exact. Ano po? So, let's say, ito po yung ating triangle. Ano po? Yan. Yan. Let's say, yung triangle natin, ito po yung pinaka-base natin. So, ngayon ang gagawin natin, dahil alam na naman ninyo yung position ng triangle. Ano po? Gawin ko lang ito. Gawin ko lang siya kulay red. Yan. Then, trace po ninyo ang triangle. Create po kayo ng isang line. Ayaw talaga na mag-connect lang. Yan.
then another. Ito po sa part na 'to, dahil ito yung ating intersection, construct po ulit tayo ng line papunta po sa part na ito. Yan. Then ano po yung mangyayari sa inyo pong pinaka-figure. So, ito na po yung exact shape and size ng inyo pong auxiliary view. Yan. So, let's say ito po ay 10, let's say ito po ay 5. Pag nilagay niyo siya ng dimension, baka po pwede medyo kung ano po yung distance natin, yun pa rin po ang inyong gagawin. Ano po, pwede niyong erase ito pong part na ito, i-clear niyo po yan, na eksakto lamang dito po sa inyo pong figure. Pero yung projection lines, yun po ay wag na wag yung aalisin, especially ito pong parts na ito. Ano po, kasi yan lang po yung magiging reference para maging tama ang inyo pong ginawa. Ano po, clear po ba yun sa inyo? Kung paano po ginawa ito pong auxiliary view na ito? Clear po ba yan? Okay po. Kapag pinagawa ko po sa inyo, let's say, isang buo, ano ba talaga ang nakikita? Ano po, ano ba talaga ang nakikita dito sa top view na ito? Auxiliary view, buong auxiliary view. Ano po, nakasama. Kasi di ba sabi ko, ito naman yung kinukuha natin. Paano pag ang pinakuha ko ay kasama itong number 6 at saka number 4. Ano po, so ang gagawin nyo dyan, same procedure, nandito pa rin yung inyo pong pin ng inyong compass. So, then extend yung pencil dito sa part na ito and then arc. Ano po, and then another, extend your pencil hanggang dito po sa part na to and then arc. Then same procedure lang din po. Kuha si triangle, align lang po dito. Ano po, i-align nyo lang po dito sa part na ito. Pagkatapos nyo pong i-align dyan, then project lang po tayo sa part na ito. And then another project po sa part na ito. Ano po, make sure lang na hindi ito mag-overlap yung pong Cartesian plane at saka po itong pinaka-corner na inyong figure. Kaya hanggat maaari ay medyo mataas dapat. Okay po, so ito yung ating pong number 4. Ito po yung ating number 5. At ito po yung ating number. May question po dyan. Right side view, so same pa rin po nung itinuro ko po sa inyo. Ano po, pag pinakuha ko ang right side view, same pa rin po nung itinuro ko sa inyo. Paano po yun? Paano po yun? Medyo tumaas po yan. Ano po? Same pa rin. Create po kayo dito ng miter line. Ano po? After po mag-create ng miter line, then all horizontal lines na makikita sa top view, project lang po tayo papunta sa miter line. Project lang po hanggang sa miter line. Then, pag nabit na po yung miter line and then project po downward, ano po, papunta na po sa Cartesian plane or sa quadrant number 4. Ano po? Okay. Then ito. Ayan. 1. Okay, yan naman po ang makikita doon. Isa, dalawa, tatlo, and then dito sa part na to, ito po ito. Then sa kanya po i-create po dito yung inyo pong right side view. Kanya po i-create dito yung inyo pong right side view. Base dyan sa mga projections line ninyo. So, I'm sure hindi na kayo malilito dyan kasi nagawa nyo na naman kung paano po sa right side view. Ano po, ang focus po natin ngayon ay ito pong inyong Cartesian plane. Okay po, so may question po ba? Yes, Miss Jimenez? Yung dyan sa right side view, ma'am, kahit overlap po sa projection line sa isang auxiliary po. Pwede naman, pero mas maganda po kasi na itong auxiliary at saka top view. Sabagay, sadya siya mag-o-overlap talaga. Opo. Sadya pala siya mag-o-overlap. Kasi laging dito manggagaling ang inyo pong right side. So,
kailangan lang na very, very, very light lines or construction lines ang gagawin ninyo. Ano po, hindi po puwede yung dati ninyong ginagawa na, visible line yung mga projection lines. Hangga't maaari ay yung tipong halos kayo lang ang makakakita. Ano po, yan naman ay makikita ko pa rin naman. Yung light sa inyo, sa akin visible yon. Ano po, so yung light, super light sa inyo, for sure, yun yung gusto kong projection line. Ano, very, very light lines lang sigurado ang makikita ko. May question po kayo dyan? Clarification? Clear po ba kung papaano? Okay na po sa inyo kung papaano po itong si isometric with auxiliary and orthographic with auxiliary view. Clear na po ba sa inyo yon? May question po kayo doon. Share tayo, wala kang question? Ito na naman tayo. Yes, Miss Jimenez. Na-mention mo po ma'am dun po sa auxiliary ay depende po ano pong pinapahanap kung 4, 5, 6. Yung sa inyo po ma'am ay yung tatlo po talaga, 4, 5, 6 po, or ang 5 lang. Sa auxiliary, laging yung naka-slant lang. Yun lang ang ina-emphasize doon. Kung ano lang yung naka-slant, yun lang yung ina-emphasize. Absolutely. Thank you po. Okay. Kasi yung ibang view kasi, malalaman nyo na yung exactong sukat nila sa front view, top view, at saka right side view. So, yung naka-slant, yun lang yung hindi nyo malalaman ang shape and size. Kaya ginawa natin po ito auxiliary view. Again, may question? Alin po dyan? Saan po dyan nalilito? Kung meron man, please raise your hand nga po kung sino po ang nalilito. Pwede po kayong umattend sa mga susunod kong klase. Kayo po ay may kinalilito ko. Wala, okay lang. Okay po, sige po. Kung wala na kayong question, try kong gawin ang inyo pong part 1 ng design plate number 2. Ano po, para may send po sa inyo mamaya at mag-start na po kayo. Ano po. Then, to be submitted po yun next week. Again, to be submitted po next week yung part 1 ng inyong design plate number 2. Yes? Ms. Jimenez? Question na po ma'am, sorry po. Itong practice ay ipapapasa din po ma'am niya. Yes. Yes po. Hanggang mamaya po yung 12 midnight, ipapasa po sa iyo. Ano po, dahil yung mga class, picturean, ano po, ng maayos with your name and section. Ano po, pakipasa kay class rep, and then si class rep ilalagay po sa isang drive ang mga pictures, then pakisend po sa akin ang link. Ano po, Miss Jimenez. So, kahit bukas mo ining, bigay sa akin ang link. Ano mo, kaysa manintay mo mga kaklase mo hanggang 12 o'clock, edi napuyat ka. Ano po, kahit bukas ng umaga, isend niyo po sa akin kasi makikita ko naman dun yung oras kung kailan po nila ipinasa. Ano po, clear po ba? Clear po ba yun? May question? May question po? Yes, Miss Castillo? Ma'am, yung practice po sa A3 din po ba? Yes po. Para po ma-estimate nyo na kung papaano nyo pa iti-place, para ma-practice nyo na yung placing ng inyong orthographic at saka isometric. Ano po, yes, Eunice?
Ma'am, complete din po yung lalagyan po namin, like may dimensions din. Yes po, kumpleto po lahat. Dimension, label, kumpleto po yun. Yes, Nash. Ma'am, sa panibagong papel po ba siya gagawin or dun po sa left side nung paper nung last meeting? Sa left side po ng paper kung kasha. Thank you po. Okay po. May question pa? Yes, Ralph. Bali yung Cartesian plane, igigitna na lang din po dun sa left side. Ano po? Yes po. Or medyo move mo going to your left pa. Ano po, para may space ka para sa iyong auxiliary view. Picture lang na kasya yung dimension dun sa left side. So, diskarte nyo na kung paano po. Paano gagawin nyo diyan. Ano po? Again, may question pa? Yes, Miss Jimenez? Yung meter line po, ma'am, itatatan pa rin naman kahit na mag-overlap po. Miter line. Hindi na po. Ang tagtan lang po ay front view, top view, side view, and auxiliary view. As in sila lang talaga ang nakatagtan. Then the rest, light lines, visible line, si Cartesian plane. Cartesian plane na lang ang visible line. Again, Cartesian plane na lang ang visible line, si miter line, and projection lines. Please use your mechanical pencil. Okay na po. May question pa? Clarification? Wala na po. Share kayo. Next week, tayo po ay discussion po ha. Pictorial drawing. Hindi pala, meeting pa pala tayo. Bukas. Akala ko na tayo meeting. Sige, tapusin natin ang pictorial bukas. Ano po, pictorial drawing hanggang assembly drawing. Para next week, ang didiscuss ko na lang po sa inyo ay yung pong inyong final week. Ano po? So, bukas, tulog kayo na maaga ha. Kasi bukas medyo madami-dami yun. Ano po, bakit? Kasi meron tayong oblique drawing. Ang isometric na may nadaanan na natin. So, magbibigay din ako kahit papaano ng example ng isometric. Ano po, para lang po ma-refresh yung iba. Then followed by perspective, which is the first 1-point perspective, 2-point perspective, and 3-point perspective. Ano po, ano pa pag nakalimutan? So, tingin ko ay yung lang po ang didiscuss natin at pili ko kaya nating matapos yun bukas. Ano po? Okay, may question? May question? Wala po, share kayo. Okay po. Sure. Okay po. So, wala na po question na clarification guys. Pwede na po kayo guys for leave. See you po tomorrow. Good morning po and thank you so much po.